Matapos magpasya si Rimuro na magdaos ng festival, ipinaalam ni Sawe na may sword grizzly bear na gumagala sa kagubatan. Agad niya itong pinuksa gamit ang kanyang clone. Nang malaman ni Rimuro na kasing lakas ito ng isang A-rank Night Spider, nag-alala si Gobta na magpadala ng kanyang mga tauhan upang magbantay sa kagubatan. Subalit ayon kina Sawe at Hakero, mukhang mas kailangan pang paigtingin ang pagsasanay ng Goblin Raiders. Bagamat may mga tauhang magbabantay sa kagubatan, nag-alala pa rin si Rimuro na maaaring may mas mapanganib pang mga halimaw na lumitaw. Dahil dito, iminungkahi ni Vesta na maglagay sila ng anti-magic barrier sa mga pangunahing kalsada. Tamang-tama namang ibinalita ni Kaijin na natapos na nila ang magic generator na kayang lumikha ng naturang barrier. Labis itong ikinagulat ni Rimuro dahil natapos nila ang proyekto sa napakaikling panahon. Maya-maya, ipinakita ni Vesta at Kaijin kung paano gumagana ang magic generator. Ipinaliwanag ni Vesta na dahil likas na sagana sa magic hills ang Jura Forest, automatikong sumisipsip ng magic hill sa atmosfera ang aparato upang makalikha ng anti-magic barrier. Bukod dito, nakatutulong din itong pababain ang dami ng magic hills sa hangin na siyang matagal na nilang suliranin. Kapag nabawasan ng magic hill sa hangin, mababawasan din ang paglitaw ng malalakas na halimaw sa paligid ng Tempest. Dahil dito, magiging mas ligtas na rin ang mga Goblin Riders sa kanilang mga patrol. Labis na humanga si Rimuro sa imbensyon ni Vesta at Kaijin at itinuring niya itong isa sa pinakamahalagang teknolohiyang nagawa nila. Dagdag pa ni Vesta, hindi lamang anti-magic barrier ang kayang likhain ng magic generator. Kapag pinalitan ng magic board nito ng ibang magic formula, maaari rin itong lumikha ng iba't ibang uri ng mahika. Dahil dito, naisip ni Rimuro na maaaring magamit ito sa iba't ibang pamamaraan. Ipinaliwanag naman ni Vesta na sapat nang ilagay ang aparato sa mga kalsada at regular na tiyaking maayos pa rin itong gumagana, kaya naman itinalaga ni Rimuro si Vesta na pamahalaan ang naturang proyekto. Matapos kila Vesta, ibinigay ni Rimuro kay Geld ang blueprint ng kastilyong ipapagawa para kay Milim. Ipinaliwanag niyang matagal na niya itong dinisenyo at gusto niyang si Geld ang mamuno sa buong proyekto. Nag-alinlangan si Geld kung kakayanin niya ito. Agad namang nangako si Kaijin na tutulungan siya kasama si Merd upang masuportahan si Geld sa konstruksyon at pagpaplano ng lungsod, kaya naging panatag si Rimuro na magiging maayos ang proyekto. Habang seryoso ang usapan, biglang napahiya si Gobta nang muntik na siyang may mabunyag tungkol sa sarili niyang pagkakamali, dahilan upang matawa ang lahat. Dahil sa mga salita ni Rimuro, nabawasan ang pangamba ni Geld at buong tiwala niyang tinanggap ang responsibilidad sa pagpapagawa ng kastilyo ni Milim. Gayunpaman, iniulat ni Diablo kay Rimuro ang kalagayan ng kanilang mga plano. Sinabi niyang sinasanay ni Edmares si Yum sa wastong asal upang maging handa itong makipagnegosasyon sa mga maharlika. Samantala, ang bagong hari ng Farmes na si Edward ay nagsisimula ng kumilos sa likod ng mga eksena. Bagamat inaasahang magtatagal pa bago siya makapagtipon ng hukbo, lihim na pinabibilis ni Diablo ang paghahanda upang mapabilis din ang susunod na yugto ng kanilang plano. Ayon kay Benemaro, meron at nahati na ang kanilang mga kakailanganing puwersa sa hayagan at lihim na grupo. Gayunpaman, sinabi ni Diablo na hindi pa rin nakababalik si Rayhiem matapos ihatid ang mensahe ni Rimuro sa simbahan. Bagamat ligtas itong nakarating sa Engracia at nagtungo sa Lublius gamit ang transport gate, wala pa rin silang natatanggap na ulat. Gamit ang kanyang unique skill na Tempter, tiniyak naman ni Diablo na buhay pa ito. Gayunpaman napapaisip si Rimuro at ng kanyang mga kasama ang sitwasyon sa Lublius at ng Western Holy Church. Bagamat nais niyang makipagkasundo kay Hanata at sa simbahan, nagduda siya na may ibang puwersang kumikilo sa likod ng mga nagdaang insidente. Ayon kina Shuna at Hakero, magkakaugnay ang pag-atake sa Tempest at ang mga sinabi ni Clayman tungkol sa isang misteryosong taong nasa likod ng lahat. Sa tulong ni Raphael, napagtanto ni Rimuro na hindi iisang mastermind ang responsable sa lahat ng nangyari. Sa halip, magkakaibang panig tulad ni Hanata, Clayman, at Falmeth ang may kanya-kanyang layunin na nagkataong nagtugma laban sa Tempest. Dahil dito, naniniwala siyang malabong direktang umatake muli ang tunay na mastermind habang abala itong muling buuin ang natitira nitong puwersa. Napag-isipan din ni Rimuro na maaaring may mga mangangalakal na kumikita sa kaguluhan at lihim na nakikinabang sa digmaan. Inatasan niya si Shuna na siyasatin ang mga talaan mula sa kastilyo ni Clayman, si Diablo na imbestigahan ang mga mangangalakal na may kaugnayan sa Falmeth, at si Benemaro na muling ihanda ang mga tauhang sasama kay Yum upang maging handa sa anumang posibleng mangyari.
Sa Holy Empire of Lublius, nagpatawag si Hinata ng pagpupulong sa lahat ng miyembro ng Ten Great Saints. Bilang pinuno ng grupo, nakinig siya sa ulat ni Rites tungkol sa patuloy na pag-unlad ng Tempest. Ayon sa kanyang pagsisiyasat, napakababa ng antas ng magic kill sa lugar, kaya halos walang mga mystic monster na nagdudulot ng panganib sa mga mamamayan. Dahil dito, napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Rimuro na ang mga tao at halimaw ay mapayapang namumuhay ng magkakasama sa Tempest. Dagdag pa ni Rites sa bigo siyang makapasok sa selyadong kuweba, kaya wala siyang naging pagkakataong maramdaman ang presensya ni Veldora. Matapos ang ulat ng iba pang miyembro, si Sawyer naman ang nagbigay ng kanyang ulat. Ayon sa kanya, unti-unti nang muling binubuo ng bagong hari ng Falmouth na si Edward ang hukbong militar ng kaharian. Gayunpaman, may kutob siyang malapit nang sumiklab ang isang digmaang sibil sa Falmouth, bagamat hindi pa siya sigurado kung may kinalaman dito si Rimuro. Iniulat ni Sar na nakipag-ugnayan ng bagong hari ng Falmouth na si Edward sa mga pinuno ng konseho, mga opisyal ng Free Guild, mga mangangalakal mula sa silangan, at maging sa ilan sa kanyang mga tauhan upang muling palakasin ang hukbo. Napagtanto ni Hinata na inaasahan na ni Rimuro ang magiging hakbang ni Edward. Dahil dito, lihim niyang pinagsisihan na hindi niya pinakinggan noon ang gustong ipaliwanag nito. Nagtanong si Hinata kung may kainahinalang ikinilos ang mga mangangalakal mula sa silangan na kinausap ni Haring Edward. Bagamat nagtaka si Sar sa kanyang tanong, inutusan pa rin niya si Grenda na magsiyasat muli at huwag magpapalinlang sa mga ito. Pagkatapos, tinalakay nila ang muling pagkabuhay ni Veldora. Ibinunyag ni Hinata ang utos ni Lumenes na si Rimuro ang kumokontrol sa Storm Dragon, kaya mahigpit niyang ipinag-utos sa lahat na huwag nilang kalabanin si Rimuro. Umangal ang ilan sa mga miyembro matapos marinig ang ulat dahil nangangamba silang palawakin ni Rimuro ang impluwensya nito sa Falmouth at makuha ang tiwala ng sangkatauhan. Ngunit sinabi ni Hinata na kailangan nilang sundin ang utos ng kanilang Panginoon. Nilinaw niyang hindi nila pababayaan ang Falmouth dahil ang nagaganap ay isang digmaang sibil at ang dapat nilang protektahan ay ang mga mamamayan, hindi ang royal family. Inamin ni Hinata na nagkamali siya at ang Western Holy Church sa pagtrato kay Rimuro, kaya naging masama ang tingin nito sa kanila. Nilinaw din niyang hindi banta si Rimuro sa sangkatauhan dahil iniiwasan nitong makipag-alitan sa iba. Sa katunayan, isa rin itong otherworlder tulad niya. Inamin din niyang labis niyang pinagsisisihan ang nangyari matapos niyang mapagtantong ginamit lamang siya ng mga ngalakal mula sa silangan. Ayon sa mga mangangalakal, nagpapanggap na tao ang mga halimaw upang makapaglinlang sa ibang mga bansa at si Rimuro ang pumatay sa kanyang guro. Dahil dito, nagpasya si Hinata na patayin siya. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang nalinlang lamang siya. Idinagdag pa niyang hindi na rin nararapat kalabanin si Rimuro ngayong isa na itong Demon Lord at handa pa siyang humingi ng tawad dito. Nag-alala ang ilang miyembro na baka maghiganti si Rimuro kapag humingi ng tawad si Hinata. Ngunit nilinaw niyang iyon lamang ang paraan upang makausap si Rimuro at malaman ang tunay nitong hangarin. Maya-maya'y dumating si Rayhem, ngunit bago pa man niya masagot ang tanong ni Hinata tungkol kay Veldora, biglang nagpakita ang tatlong miyembro ng 7 Days Clergy. Nagulat ang lahat ng kumpirmahin ni Hinata na kabilang nga ang mga ito sa 7 Days Clergy. Sila ang nagsanay sa mga bayani at nagbigay sa kanya ng 7 Days Trials, kaya nakupya niya ang kanilang mga kakayahan gamit ang unique skill na Usurper. Ngunit dahil doon, inaasahan niyang susubukan siyang hadlangan ng mga ito, kaya umaasa siyang matatapos ang pagpupulong ng mapayapa. Sinabi ng tatlong klerigo na naparito sila dahil interesado silang marinig ang ulat ni Rayhem tungkol kay Rimuro. Nang ikwento nitong pinatay ni Rimuro ang 20,000 sundalo ng Falmouth, inakala ng tatlong klerigo at ng lahat na gumamit ito ng light-bending magic. Ngunit nang isalaysay ni Rayhem na bigla na lamang nabalot ng katahimikan ng paligid at sabay-sabay na namatay ang lahat ng sundalo, nagulat at kinilabutan ang lahat ng nasa pagpupulong. Napagtanto ni Hinata na halos maihahanay na si Rimuro sa isang catastrophe-class monster tulad ng ikinwento ni Lumenes tungkol kay Veldora. Dahil dito, may tuturing na rin siyang isang awakened demon lord kagaya ni Nagay at Milem. Kinumpirma ito ni Sar sapagkat batay sa kanyang nalaman, nagtipon si Rimuro ng libu-libong kaluluwa upang maisakatuparan ang kanyang ebolusyon. Ilang sandali lamang ay tinanong ng isa sa mga klerigo si Rayhem kung may iba pa ba itong mensahe. Bilang tugon, iniabot ni Rayhem ang bolang kristal kay Hinata kung saan humarap si Rimuro at hiniling na magkita silang dalawa. Dahil dito, nabahala ang lahat kaya iminungkahi ni Arnaud na siya na lamang ang pumatay kay Rimuro. Ngunit hindi sumangayon dito sila Sar at Rites sapagkat ang naisip ni Arnaud ay magsisimula ng malawakang digmaan laban sa mga ibang bansa.
Napaisip si Hinata kung bakit alam ng isa sa mga klerigo na si Ars na may dalang mensahe si Reihiem. Sa huli, nagpasya siyang makipagkita kay Rimuro upang makausap ito ng personal. Sumang-ayon ang tatlong miyembro ng 7 Days Clergy, ngunit binalaan siyang hindi niya kayang talunin si Veldora. Dahil dito, ibinigay nila kay Hinata ang espadang Dragon Buster na sinasabing kayang makapinsala kay Veldora, kaya't tinanggap niya ito. Maya-maya'y agad na umalis si Hinata, kumpiyansang maaayos din ang lahat sa sandaling makausap niya si Rimuro. Samantala, iniulat ni Sokka kay Rimuro na papunta na si Hinata sa Tempest at may sumusunod ditong 4 na paladin. Hindi siya sigurado kung mapayapang pag-uusap ang pakay nito, lalo na't may dala itong espada. Gayunpaman, dumating si Diablo at ipinaalam kay Rimuro na pinaslang na si Reihiem. Dahil dito, kumalat ang balitang isang demonyo ang may kagagawa nito, kaya agad na kumilos ang Temple Knights at pinaniniwala ang papanig ang mga ito sa puwersa ni Haring Edward. Samantala, iniulat ni Saway na mahigit 30,000 Temple Knights ang papunta sa Falmouth upang tugisin ang demonyong pinaniniwala ang pumatay kay Reihiem. Ayon sa kanilang impormasyon, ang demonyong ito ay kakampi umano ni Yum. Dahil dito, humingi ng tawad si Diablo dahil sa pagkakamali niyang ipadala si Reihiem bilang sugo na naging dahilan upang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sinabi ni Rimuro na lahat ay nagkakamali at ang mahalaga ay kung paano ito babawiin. Sa kabila ng pagkakamali ni Diablo, patuloy pa rin siyang sinuportahan ng kanyang mga kapwa-opisyal at maging si Rimuro ay buong pusong ipinagpatuloy sa kanya ang misyon. Gayunpaman, naisip ni Shuna na humingi sila ng payo kay Adalman na dati isa sa mga mataas na pari ng Lumanism. Ngunit pagdating nito, napahaba ang pagpupuri niya kay Rimuro, kaya pabalang siyang sinabihan ni Shuna na dumiretso na sa mahalagang pakay nito. Ipinaliwanag ni Adalman na dati siyang cardinal ng Western Holy Church, isang sangay ng Holy Empire Lublius na sumasamba kay Lumenes. Itinatag ang Temple Knights upang protektahan ang mga mananampalataya laban sa mga halimaw, ngunit nang lumala ang tensyon sa ibang bansa, binuo rin ng Master Rooks bilang personal na hukbo ng emperador. Kalaunan, nadagdagan pa ang kanilang puwersa sa pagbuo ng Crusaders. Ayon kay Adalman, nagsimulang lumakas ang impluwensya ng simbahan dahil sa 7 luminaries, ngunit sila rin ang nagdala ng matinding katiwalian at nagtaksil sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging pangalan na lamang ang Crusaders hanggang sa muling buhayin at palakasin ito ni Hinata. Binalaan niya si Rimuro na mag-ingat sa Lublius sapagkat taglay nito ang 10 Great Saints na kabilang sa Enlightened class. Ipinaliwanag ni Raphael na ang Enlightened ay isang antas na naabot lamang ng mga taong nalampasan ang maraming matitinding pagsubok at maituturing na katumbas ng Demon Lord factor ng mga halimaw. Kabilang sa mga nagtataglay ng kapangyarihang ito ay ang 10 Great Saints, dahilan upang maging isa sila sa pinakamalalakas na mandirigma ng Lublius. Gayunpaman matapos nito, sunod naman nilang tinalakay ang plano para sa kanilang magiging puwersa. Sinabi ni Benemaro na may sapat silang hukbong ipapadala bilang suporta kay Yum na binubuo ng magkakaibang Special Elite Force ng Tempest. Ipinaliwanag ni Diablo na ang kanyang plano ay nakabatay lamang sa 10,000 sundalo ni Haring Edward, kaya kinailangan niya itong baguhin ng mabalitang aabot sa 30,000 ang kalabang hukbo. Dahil 5,000 sundalo lamang ang nasa Needle Domain, iminungkahi ni Rimuro na iwasan muna ang digmaan at patawarin na lamang ang natitirang utang ng Falmouth upang maiwasan ang mas malaking labanan. At dahil si Diablo pa din ang pinagkatiwalaan ni Rimuro na humawak ng plano, nangako siyang lulutasin ito ayon sa kagustuhan ni Rimuro na walang madadami na inosente. Ipinahayag niyang hahanapin niya ang tunay na utak na nagtangkang ibintang sa kanya ang krimen at iimbestigahan ang sinumang may kaugnayan dito sa hanay ng 30,000 sundalo. Gayunpaman, iniulat ni Saway na kumilos na rin ng Crusaders at may 100 kabalyero nang umalis mula sa Engracia. Dahil posibleng sabay ang mga ito dumating at si Hinata sa Tempest, iminungkahi ni Veldora na kunwari aksidenteng tamaan sila ng kanyang Dragon Breath. Ngunit mariing tinutulan ito ni Rimuro dahil nais niyang maresolba ang sigalot ng walang sinumang masasawi. At dahil nagegets ni Xian ang nais na mangyari ni Rimuro, iminungkahi niyang ang Team Reborn niya ang humarap na lang muna sa mga kabalyero. Bagamat nag-alinlangan dito si Rimuro, ipinaliwanag ni Benemaro na taglay ng Team Reborn ang self-regeneration at complete memory, kaya nilang makatiis sa matinding laban at maantala ang mga kabalyero habang kaharap ni Rimuro si Hinata. At saka ipapadala ni Benemaro ang Team Kurenai na handang sumuporta sa Team Reborn sa pangunguna ni Gobwa.
Dahil dito, ipinagkatiwala ni Rimuru kina Shion at Gobwa ang pagharang sa mga paladins habang siya mismo ang haharap kay Hinata. Dahil abala rin sa misyon ng iba niyang opisyal, nagpasya siya na sina Benem Aro, Shion, at Sawi lamang ang maaaring kumilos laban sa apat na kasamahan ni Hinata. Nagbabala naman si Raphael na maaaring may kasamang enlightened sa hiwalay na pangkat ng Holy Knights. Bagamat walang nakitang kaina-hinala si Sawi, inutusan pa rin ni Rimuru si Shion na bantayan ang mga ito at isinailalim sa kanyang pamumuno ang Team Kurenai bilang karagdagang suporta. Gayunpaman dumating din sila Albus at Sophia na handang sumama sa puwersa ni Rimuru upang tumulong. Samantala, lihim na nagpulong sina Granbel Rozo at Damroda. Inamin ni Granbel na batid na niya ang balak ng silangan na guluhin ang kanluran upang kumita sa digmaan. Ipinaliwanag naman ni Damroda na handa silang makipagtulungan sa pamilyang Rozo dahil pareho nilang nais pabagsakin si Rimuru matapos nitong mapatay ang dati nilang kasosyong si Clayman. Napagkasundoan nilang si Hinata ang haharap kay Rimuru habang kikilos naman si Damroda upang alisin si Diablo. Kasabay nito, inutusan ni Granbel si Glenda na tulungan si Haring Edward na gipitin si Edmares. Naniniwala silang magiging limitado ang pagkilos ni Rimuru habang abala ito kay Hinata. Pagkaalis ni Damroda, ibinunyag ni Granbel na isa itong pinuno ng lihim na organisasyong Cerberus. Dahil dito, inatasan niya si Glenda na gamitin ang Cerberus upang pigilan ang pagkilos ni Diablo, habang pinakikilos din sina Sar at Gregory upang bawasan ang lakas ng kampo ni Rimuru. Sa huli, isiniwalat ni Maribel ang tunay na layunin ng pamilyang Rozo. Habang abala si Rimuru kay Hinata, balak nilang tapusin ang digmaang sibil sa Falmouth sa ngalan ni Haring Edward at ilagay ito sa ilalim ng kanilang impluwensya. Para sa mga Rozo, ang buong mundo ay nararapat lamang mapasa kanila. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.